ang DXDR 981 sa Dipolog City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. En Fátima dolorosa mostraste el fuego infernal, pidiendo para salvarnos tu corazón venerar. Ave María, Ave María, Ave María, Ave María. Viva Cristo Rey! Kay kapistahan karon sa solemnidad sa Kristong Hari. Atong gihandom karon ang pagkahari sa atong Ginoong Jesucristo. Sa ngalan sa Amahan o sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ito na naman ang inyong lingkod, ang kapatid na Silbert Dondoyano Sr. sa palatuntunang liwanag at mga sagot katoliko, kasama ang ating mga kapatid sa technical side, kasama ang radyoman Danny Luod, kasama ang radyoman Tax Ilumba. At huwag nating kakalimutan ang ating paggalang sa ama ng ating istasyon, kasama ang Radyoman Edgar Daghumo with the whole, mga kasamahan sa buong staff ng RMN Dipolog. Aking paggalang sa kanilang lahat, hindi na lang natin papangalanan. Okay. At sa ating mga kaparian, headed by our bishop, ating paggalang sa kanila, Most Reverend Severo Caermari, ang ating obispo, ang nag-preside kanina, narinig ninyo ang Holy Mass sa ating katedral, siya ang nag-preside sa misa, ngayon, na ka-on the air sa radyo natin, sa RMN Dipolog. Okay? Ating pagalang sa kaniya at sa mga kaparian na tumulong sa kaniya sa gawaing pastoral. By the way, na monitor natin ang ating live stream ngayon at may nakita tayong viewer at shout out sa atin, si Marlon Malilong. Maayong buntag. Okay, maayong buntag usab kinimo, magandang umaga, Tagalog kasi ang ating palatuntunan, pero parang nakalimutan ko pag simula kanina. Nakabisaya ako. Okay, patawad sa mga listeners na especially sa mga Tagalog, dahil hindi pa rin ako bihasa sa Tagalog, so ipagpasensya ninyo si Veritas. Okay, ating paggalang sa ating mga kaparian at isama na din natin ang paggalang natin sa ating local governments, namumuno sa ating probinsya at syudad, ang ating mayor at governor, ating paggalang sa kanila, pati na yung mga barangay captains, lahat ng mga namumuno sa ating lugar, ating paggalang sa kanila at sa inyong mga viewers, mga listeners, sa AM at FM bayan, sa RMN Dipolog at ano pa, sa inyong
mga listeners na mga hindi Katoliko, no? Mga Katoliko at hindi Katoliko. Aking paggalang sa inyong lahat. Basahin ko na lang ito. Medyo iba ang ating palatuntunan ngayon. Nagbasa tayo sa mga nandito sa ating mga comment sections na nag-shout out. No? Si Marlon Malilong pala ay from Cagayan de Oro. No? Cagayan de Oro. Ang layo. At si Annalyn. No? Good morning, sir. Watching your program. Okay. Salamat, Annalyn, sa pag-share sa mga post ko. Okay. Damdam kong nagsuporta ka sa misyon. Okay. Maraming salamat, Annalyn. Okay. Sa lahat mga listeners ngayon na tumulong na hindi ko lang alam, no? Yung mga nag-share sa ating mga program sa YouTube na naka-record. Okay. Now, hindi ako nakadalo ngayon. May prosesyon ngayon, no, sa ating kapistahan. Solemnidad ng Kristong Hari, no? Dahil nandito ako. Dapat sasama ako. Pero okay, program natin. May obligasyon ako sa oras na ito sa inyo sa palatuntunang liwanag at mga sagot Katoliko, kaya hindi ako nakadalo. Okay. Now, ang ating pag-usapan ngayon, ano bang samahan? Ano bang iglesia? Ano bang simbahan ang dapat samahan natin? Sa nakaraang linggo, sa ating palatuntunan na talakay natin na kulang ang ating pagsamba sa Diyos kung individual lang tayong nakipag-usap sa Kanya o sumamba sa Kanya. Kailangan makita din tayo ng Diyos na sumasamba o nagdasal tayo sa Kanya na kasama ang ating buong pamilya. No? So, hindi lang individual relationship natin sa Diyos. Dapat may family din na makita ng Diyos na tayo'y sumamba at nagdasal sa Kanya kasama ang ating buong pamilya dahil miyembro tayo sa isang pamilya. At kung nagawa natin ang individual prayer, individual relation natin sa Diyos, at nagawa din natin yung family na sabay tayo sa ating pamilya nagdasal, kulang pa din kung may kapasidad tayo o pwede tayong makadalo sa yung tinatawag nating community prayer dahil bahagi tayo sa community. At ang community ng simbahan ay simbahan. Bakit nagtatag ang Panginoon ng simbahan at hindi naman tayo gagawa na kasama ang mga kasamahan natin sa pananampalataya. Kaya nga, uulitin ko, kung ang iisang Diyos may 3 persona, ganun din ang ating relasyon sa Kanya o pagsamba sa Kanya. Kailangan sa 3 paraan din tayo sasamba sa Kanya. Individual o magdasal tayo sa Diyos na tayo lang ang nakipag-usap sa Kanya. At ang ikalawang paraan, makita din tayo ng Diyos na kasama ang ating buong pamilya na sumamba sa Diyos o magdasal sa Diyos. At yung community, simbahan, dahil nagtatag ang Diyos, ang ating Panginoong Kristo ng simbahan, buti po sa Bisaya. Ibig sabihin, no, sa Tagalog, sasamba din tayo na kasama ang ating mga kapatid sa pananampalataya. At saan natin gagawin ito? Yung simbahan natin. Yung bahay-sambahan. House of worship. So, sa 3. Pero ang tanong, anong samahan ngayon? Anong simbahan ngayon? Ang daming samahan ngayon. Ang daming simbahan ngayon. Iba-iba ang mga aral. Iba-iba ang mga leader nito. Sa kahapon, Saturday, sa palatuntunan ng grupo namin sa Catholic Faith Defenders, sa Bible Apostolate,
na kabilang din ako sa programa na ito. At usually si Attorney Obas ang speaker no, sa palatuntunan ito. At kahapon ako ang nag-proxy sa kanya. Ako ang nag-represent sa palatuntunan ito. Kasama ang ating kasamahan din sa Catholic Faith Defenders, si kapatid na Nicolay Lucenios. Kaming dalawa ang nagprograma kahapon no, sa other station. No? Okay. At tinalakay namin ni Brother Nicolay ang protocol ng pagkakaisa na kaya tayo, by the way, sa Bisaya ko ito sinabi dahil Bisaya ang programa namin sa ibang istasyon. Okay. So, kasama ko si Brother Nicolay at tinalakay namin ang protocol sa pagkakaisa na dapat masunod ang protocol. Ano ba yung protocol? Yung sistema kung paano tayo pinag-isa ng Panginoong Jesucristo. By the way, may nabasa ko rito ni si Lyndon E. Correct me if I'm wrong sa pagbigkas sa family name, no? Omictin? Okay. Salamat, Brother Lyndon. Sabi ni Brother Lyndon, pa-shout out bro, Silbert Don Duyano. Okay. Watching from the follow. Okay. Okay, nabasa ko na, Brother Lyndon. Salamat. Okay. Okay. Hindi ko inaasahan na nag-iba ako ngayon sa palatuntunan. Usually, hindi ako nagbasa ng mga comments dahil hindi din ako nag-view. Wala sa harapan ko ang monitoring sa live stream. Pero ngayon, dahil ni-monitor ko sa aking mobile at napilitan ako basahin. Dahil kapag alam ko and then parang ano ba yun sa Tagalog? Yung isnabin ko lang, hindi ko naman magawang isnabin yung mga nag shout out rito kaya ko binasa. So usually kasi dahil maiksi lang, kaunti lang ating oras, kaya yon ang nasa isip ko. Hindi na lang ako magbasa. Pero kung may programa tayong enough oras, halimbawa 1 hour or 2 hours ba, may programa tayong ganyan, sigurado kabilang na ito sa format ng programa ko, yung pagbasa ng mga magsa-shoutout. Pero sa ngayon, dahil 30 minutes lang, no, ipagpatawad nyo si Veritas kung hindi ako magbasa ng mga shoutout. No? Pero sa ngayon, binasa ko. Dahil feeling ko na dapat. Pero anyway, kahit na kakaunti lang ang ating oras, hindi naman siguro tayo maubusan ng panahon. At saka ang ating palatuntunan, no? Every once a week ito. So, yung hindi natin masabi ngayon, sasabihin natin sa susunod. Dahil importante naman, no, na damdam ko kasi na importante din naman na hindi ako mag-snub sa inyong mga texts o messages. Sabi ni Brother Lyndon, salamat Brad, God bless you for job, no, well done for God's mission. Salamat naman, no. Salamat, no, kung totoo ito. Job well done. Okay, salamat, Brother Lyndon. Okay, mga kapatid at mga magulang, sa protocol sa pagkakaisa, by the way, no, sa palatuntunan namin kahapon ni Brother Nicolay, sinabi namin na yung salitang protocol hindi mahanap sa Biblia, no? Dahil baka yung mga nakikinig ngayon sasabihin nila, bakit sinabi mo iyan, Veritas, protocol sa pagkakaisa? May protocol bang mababasa sa loob ng Biblia? Hindi ko naman sinabi na mabasa iyan letra por letra. Pero ano ba yung salitang protocol? Ano ba ang ibig sabihin, no? Okay, magprangkahan tayo ha. Hindi ko sinabi sa ating palatuntunan o kahit na anong palatuntunan natin, no? Hindi ko sinabing mabasa ito letra por letra, itong salitang protocol.
Pero kung uunawain, pinahiwatig ito sa Biblia na may protocol sa pagkakaisa. Yung sistema kung paano tayo pinag-isa ng Panginoon na hindi natin nasunod kaya tayo divided o hindi nagkakaisa sa pananampalataya. Now, kahit na sa ating office, no, sa ating office, ating mayor, no, may protocol ito, no? Dahil ang ating mayor, hindi natin ito diretsang makausap kung hindi natin susundin yung protocol kung paano tayo makipag-usap sa mayor, no? Ang mayor mag-order sa kaniyang mga staff, sa kaniyang opisina. Ito, kung may papasok sa opisina ko, kung ano ang pakay nila, kausapin muna ninyo sila kung ano ito. Kung ito ang pakay nila, kung pwedeng kayo lang ang mag-asikaso o kayo lang mag-asikaso, wag nang pupunta sa mayor. Pero kung kailangan talaga ang boses ng mayor, saka na, no? Sila haharap sa mayor, no? Kung hindi natin masunod yung patakaran ang tinukoy nating protocol. Kung hindi natin masunod yung patakaran kung paano tayo haharap o makipag-usap sa mayor, magka-problema tayo. Hindi tayo papasukin. Halimbawa, kung hindi natin susundin yung paano tayo makipag-usap sa mayor. Yung pandemic, no? Kung hindi natin susundin yung protocol na ini-issue ng ating gobyerno, halimbawa, yung hindi natin sundin yung dapat mag-face mask tayo. At saka yung may protocol din yung kung pupunta tayo sa ibang lugar na hindi tayo urada-urada na lang diretso na lang na pupunta sa ibang lugar kung hindi natin susundin yung kung ano ang patakaran sa yung sumakay ng barko at sa eroplano. So, ganito din ang protocol o sistema na pinahiwatig ng Panginoong Jesucristo sa Biblia na hindi natin nasunod, ito, no? Si Kristo sa pagtatag niya ng iglesia, by the way, bakit nagtatag siya ng iglesia o simbahan? Dahil sa simbahan tayo niya pinag-isa. Diba? Mga kapatid at mga magulang. Paano tayo pinag-isa ng Panginoong Jesucristo nagtatag siya ng isang simbahan? Ano ba yung simbahan? Sa ibang salita, organisasyon, samahan, grupo. Iisang grupo, iisang samahan ang itinatag ng ating Panginoong Jesucristo. Tapos ang isang samahan na ito, siya ang ulo o siya ang leader, siya ang chief shepherd, yung binanggit sa gospel natin ngayon. Mabuting magbalantay. Ano ba yung magbalantay? Mabuting pastor. Yeah. Mabuting pastor si Kristo. Iisang kawan at iisang ano ba 'yan? Nakalimutan ko sa ano. So sabihin na lang natin mabuting pastor o magbalantay pa kasi Bisaya. Pasensya kung nakalimutan ko ang exact na Tagalog nito. Basta pastor, dahil yung magbalantay na tinukoy sa Bisaya, pastor ang tinukoy. At that is Jesus Christ. Si Jesus Christ ang tinukoy na head of the church. Siya ang ulo nito. At sa pagsabi niya kay San Pedro na magtatag siya ng iglesia, sa verse 18 ito ng Kapitulo 16 ng libro ni Mateo, no? Matthew chapter 16 verse 18, nang sinabi ni Kristo kay San Pedro, sa ibabaw ng batong ito, Pedro, tatagin ko ang aking simbahan o ang aking iglesia. Siyempre, no? Si Kristo ang ulo nito dahil siyang nagtatag, siya ang hari nitong simbahan na ito. At sa versikulo 19, ang sabi ng Panginoong si Kristo, ibigay ko sa inyo, Pedro, ang mga susi ng kaharian. Imagine, sa lahat ng mga
disipulo ng Panginoon na nandun, si Pedro ang sinabihan niya na ibigay ko sa inyo, Pedro, ang mga susi ng kaharian. Ang iyong talian at kumbaga sa common version natin, ang ipagbawal at ipahintulot mo, ipagbawal at ipahintulot din sa langit. Sa Catholic interpretation, ang unawa nito, si Pedro ay ginawang representative of Jesus Christ o Vicar of Christ. Dahil yung sa English, binding and losing authority o kapangyarihan ito sa Panginoon na pinagawa din niya ni Pedro. Yung may authority sa pagbabawal at pagpahintulot, authority ito sa Panginoon na pinahawak din niya kay Pedro. Sa Catholic interpretation, malinaw ito na si Pedro ang representative of Jesus Christ. Ibig sabihin, kung wala si Jesus Christ sa kanyang personal presence, automatically si Peter ang tatayong leader. Yung tinatawag nating visible leader. Kasi ang kawan kasi ng Panginoong Jesucristo dito sa mundo, may visible leader. Pagpunta ni Kristo sa langit, he remains a leader o ulo ng iglesia pero invisible na. Ang tanong, sino ang visible? Sino ang makikitang pangulo sa iglesia kung si Kristo nandun na sa langit? Yung representative niya. Alam ni Kristo iyan na kailangan ang visible head. Dahil kapag walang visible head ang iglesia niya, para itong walang leader. Kaya nga, kung ang nasa isip natin, wala tayong iisang leader, kahit na anong leader na ang gagawin natin. Kaya nga, divided tayo ngayon sa Christianity, no? Divided tayo dahil hindi natin nasunod ang protocol na ito na si Pedro ang unang pinili ni Kristo na maging representative niya. Hindi ko sinabing mabasa ang salitang representative. Pero kung unawain, ganito. Dahil yung posisyon na bigyan ka ng authority sa pagbabawal at pagpahintulot, authority ito sa Panginoon na inatas din niya kay Pedro. At wala na akong panahon na tatalakayin ng maigi ito, no? Kung makaintindi kayo ng Bisaya, no, hanapin lang ninyo sa YouTube yung programa ko. Namin ni Brother Nicolay, no? Sa Bisaya, nasa YouTube, no. Late upload ko, no. Yung yung may CFD Dipolog, no. Natalakay ko ito ng detalye, pero kahit na hindi ang buo, pero mas madaming sinabi ko sa palatuntunan dahil 1 hour iyon. So, puntahan lang ninyo ang YouTube ko para mapakinggan ninyo kung makaintindi kayo ng Bisaya. Okay. Hanggang sa susunod na linggo, ito ang kapatid na Silbert, sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. En Fátima dolorosa mostraste el fuego infernal, pidiendo para salvarnos tu corazón venerar. Ave María, Ave María, Ave María, Ave Tatak RMN. For everything that's true, choose what's true to you. Dahil ito ang GSM Blue. Choose what's true to you. Kasama ang GSM Blue. Try the true flavors of Mojito, Margarita, Gin Pomelo, and Light Gin. Drink responsibly. Ako si Biljo Santos, Technical Director ug Church